Pasok yung pag naghihintay ka, ang daming pumapasok sa isip mo na bulong ka ng bulong. Kaya nga aalis na ako eh. Wala na, tapos na. Char! Hello mga kababayan, this is Brian. You are watching again, short vlog about today's short episode. Ayan, today's is Wednesday. Launa na po ng madaling araw and we decided with Amihan na magawa ng isang vlog dahil medyo nagdadama na yung friend ko. Na meron siyang mga nakikwento sa amin. And I think this video will be perfect sa mga maraming makaka-relate kay Amihan. Anyway, Amihan po is bagong dating ng Croatia. So, abangan ninyo sa next vlog natin yung journey niya bago siya nakapunta rito. But for this video, guys, makishare lang tayo na I believe na maraming makaka-relate sa kung ano man yung pinagdaanan ng isang normal na OFW na nangarap lang naman makapunta ng Croatia. So, we have here Hernando Jr. Sa gabi is Hershey's. Sa accommodation is Amihan. Ayan, di ba? So, it's up to you kung ano gusto yung maging pangalan sa kanya. Kamusta ka natin? Eto, okay naman. Okay. Masaya. Kasi na curious kami. Kasi normally, sa mga naririnig natin, mga nagko-cross country, is normal lang naman yung naging experience. Nag-resign, nag-render, pumunta ng Croatia. But may mga nakikwento ka sa amin na iba. Struggle. So, I think gawin natin siyang content. And, ayun, gusto for our viewers na may mga pinagdaraanan na pwede makarelate sa iyo. So, I hope na ma-share mo sa amin yung naging journey mo bago ka nakapunta ng Croatia. Yung mga tao sa likod ng journey mo. Sige. Share mo lang sa... Naiyak na siya, guys. Teary-eyed na siya. Sige lang, Yung matagal na paghihintay papunta dito sa Europe, very... Saan na yung inumin natin? Yung struggle talaga, andun yung struggle. Paano yung struggles yung experience mo? Anong classic struggles? Saan ka mismo nag-struggle? Doon papasok yung pag naghihintay ka, ang daming pumapasok sa isip mo na baka, feeling mo wala na, feeling mo na scam ka. Baka Sige, ma-deny pa yung mo. Lahat ng instances papasok na sa isip mo. Parang kine-question mo na yung sarili mo kung tama ba yung decision mo. Yung tuwing matutulog So, paano mo na-overcome diba? yung struggles na yun? Sa tulong ng mga kaibigan ko, alam nila sa Qatar, sige, yung every day magtatanong sila, syempre, kung ano na yung status mo. Tapos, alam nila, syempre, nag-resign ka na, wala ka ng work. Tatanungin nila kung kailan dadating. Wala akong maisagot kasi nga, nahiya ka somehow. Nasagutin mo. di ba, pagka tinatanong ka, parang hindi ka ready na sabihin na wala pa, na hindi pa dumarating. Ganon. Pero yung mga kaibigan ko talaga, naman sila na nag-o-offer sila sa akin. Na, Anong offer? Kasi syempre nagbabayad ka ng bahay sa Qatar. So, wala kang income, wala kang pasok wala nang So, trabaho. inabutan ka na napasok ka na habang naghihintay. Okay. Tapos, nagkaroon pa ng new law yung Qatar na pagka kinancel yung ID mo, 14 days na lang ang pwede mong itagal doon. So, kumbaga nagpatong-patong na yung stress, yung mga tanong sa isip mo na Gaano ka katagal na tiis sa ganong sitwasyon sa Qatar? Parang umaasa ka na lang sa support ng mga friends mo, of your friends. halos 3 weeks din akong walang trabaho nun . Halos tatlong. For sure, doon sa 3 weeks na yun, parang gulong-gulo na yung utak Tsaka mo. maaga akong kasi
ginamit na offset na mga yung ano. June 1, hindi na ako pumasok. So, more than 1 month. 1 month akong walang Almost 1 trabaho. Almost 1 month akong walang trabaho. So, yung mga kaibigan ko nag-offer na ng... Ano "O, gusto mo, ano sa kanila? Dito ka muna sa bahay, ganyan. Yun, So, doon sa, doon sa almost 1 month na yon na parang sinasalo ka nila, ano lang yung mga naiaampag mo sa kanila, te? Ano yung contributions mo? entertainment. Entertainment lang. Pero, te, ano kasi, bihira yung, lalo sa Middle East, parang bihira sa mga OFW na may mga ganong tao, di ba? But you are so lucky na nakahanap ka, nakatagpo ka, and nasa Qatar pa rin sila ngayon. Nasa Qatar pa rin sila. Actually, yung kaibigan ko na yun, since 2020 ko pa siya kaibigan. Tapos, ibang company na kami. Kasi ano, te, may binabagay siya sa amin kanina, naiiyak siya eh. Gusto ko malaman, te, bakit gano'n yung hugot mo? Bakit may hugot ka parang naiiyak ka? Naiiyak na talaga. As in, oo, naiiyak na nga siya. Oh. Siyempre, as a breadwinner, di ba? Hindi ako pwedeng mawalan ng trabaho. Hindi ako pwedeng matenga. So, kailangan kong Umiyak, te. Umiyak na siya. Actually, Hindi ako sanay. nag-part-time ako para lang meron bang pangtawid sa sa araw-araw. Syempre hinihintay ko rin yung last pay ko. Para kahit Pero papano alam ba na family mo na nasa Qatar ka is ganun yung sitwasyon mo? hindi as an OFW na hindi mo Tatago. sasabihin yung struggle mo sa pamilya mo kasi nga So maybe if ever makita nila to, ito lang nila malalaman. Okay. syempre pagka sila nakita mo na na parang nagwo-worry sa mas lalo kang mai-stress mas lalo kang Hindi biro paging breadwinner, te. Pero, nairaos mo pa rin siya. And, doon sa mga panahon naghihintay ka, may pagkakataon pa na parang umayaw ka na. Ayaw mo na. Parang, oo. Sabi ko yung makukuha kong last pay kung hindi man ako pala rin, uwi na lang ako ng Pilipinas. Katrabi. may mga kabayan kasi tayo dito, guys. Oo, ayan. So, hindi ko gusto ko pa, alam kong parang may mas malalim pang dahilan eh. Oo, bakit parang mas nagiging emotional ka. Since nandito ka na naman, nakapunta ka na naman ng Croatia, pero parang may nare-reminisce ka ng mga situation sa utak mo, mga memories. Ano yun nagpapaalala sa'yo sa mga ganun? Or mayroon ka ba gustong sabihin sa mga kaibigan mo, sa mga tumulong sa'yo? Kasi I know, nung umalis ka ng Qatar, hindi ka totally parang nakapagpasalamat sa kanila. O nasasabi yung gusto mong sabihin. May mga ganun ka bang ngayon naiisip? Doon ko lang na pagtanto na pakarami pa lang tao pa din na handang tumulong sa Open iyo. mo. Na mag-offer sa iyo ng bahay, ng pagkain. Pero hindi kasi biro yun. Siyempre, may kanya-kanyang responsibilidad din naman yung mga tao. Pero, pinili pa rin nilang tulungan ka. Kasi naniniwala sila na merong talagang patutunguhan yung hinihintay mo. So, paano mo sila, let's say, for example, hindi man sila humingi ng kapalit. Pero, ano yung gusto mo sabihin sa kanila? Doon sa mga... Kasi, tinaiyak ka kasi. Parang pinipigilan mo lang. Kasi dati si Kuya Joel. Kay Joel. Oo. Tinatawanan ako. hindi ko siya sanay na Hindi rin kami sanay. Kahit ako naman, Hindi siya sanay never na- naman ako naka-encounter sa mga vlogs with kabayan na emotional. Normally kasi ang mga kinakontent ko na naman with kabayan is yung journey nila. Pero yun nga, parang binababanggit ka nga kasi na may lalim kang pinagdaraanan. Bakit? Bakit ka emotional?
Yun nga, yung makaka-encounter ka pala ng mga tao na handang tumulong. Kumbaga, na ano ka lang, na mas kaya ka naiiyak dahil na-appreciate mo yung mga ganong tao. Yung bigla-bigla na lang na gano'n na merong mag-o-offer nga ng ano. Ay, ganun pala yung care nila sa akin. Maswerte ka kasi nakahanap ka ng totoong tao. And naniniwala ko sa pagpunta mo dito is meron pa rin. Dito kami. Oo. So sa mga kabayan po na tumulong kay Hernando, Doon ako naiyak. di ba? Oo, nasa maayos na po siya kalagayan. Yes, Oo. thank you. Napakain namin. Charot lang. Oo. Oo. Sina, ano gusto mo sabihin sa kanila? Ano, baka gusto mo magpasalamat sa kanila? Maraming salamat dun sa kaibigan ko. Pwede magbanggit? O, sige lang, tayo pwede mo pangalan. Oo. Yung, since 2020 kong kaibigan, si Junay na nagpatuloy sa akin sa kanilang bahay habang wala akong trabaho. Yun. Tapos yung mga nag-offer sa akin, sila Ate Sara, si Kuya Carlo. Yun lang. Parang yung appreciation ko. Hindi mo siya nailabas nung umalis ka. Oo. Kasi kahit siguro ako rin naman, parang nandun ako sa kawalan. And then may mga taong tumulong sa akin. Siyempre, nung umalis ka na, haripas ka na, urgent ka na, pero hindi mo na-express yung gratitude, yung pasasalamat mo sa mga taong tumulong sa'yo. So, shout out po sa mga kabayan tumulong kay Hershey's. Siguro kung di dahil sa inyo, wala ka dito ngayon. Oo. Diba? Sobrang... Tsaka since nabanggit mo nga na breadwinner ka, dumaan yung, alam ko yung feeling din, although kahit di mo ako breadwinner, pero naiintindihan ko yung hindi ka pwedeng mabakante kasi umaasa sa'yo yung pamilya mo sa Pilipinas. Huwag ka nang umiyak, te. Tsaka magba-back to school pa noon. May pinag-aaral pa. Huwag ka nang since nasa Croatia ka na, ito naman, ako naman hindi lang naman ako yung nandito. I know na you will be forever grateful sa mga tumulong sa'yo sa Qatar and forever mong isi-cherish yung mga naitulong nila. And hindi naman tayo nagkakalayo ng edad, lalo na't mas matagal na express mo sa akin sa abroad, diba? So, ako, ang wish ko lang sa'yo, hindi ka mauubusan ng mga mabubuting tao sa paligid mo. So, nakatagpo ka ng mabubuting tao sa Qatar, marami kang makikita mabubuting tao dito sa Croatia. Ay, nandito kami. So, again, mga kabayan, sa mga tumulong po kay Hershey's, salamat. So, salamat po. And, hindi ko kasi alam yung kwento mo, te. So, Marami akong drama. ang pagkakakilala ko po kasi sa kanya is, Masayahin. mahader. Maharot. Kaya nga, baka hindi din tayo nasanay na. Okay lang yun. Congratulations, te. Opo, huwag kang alala. For sure, hindi ka rin naman nila makakalimutan. And, hindi kasi ako magaling magpayo. Hindi ako magaling magpayo sa mga heart-to-heart to. Kasi nga, siguro dahil kasi, te, nasanay lang din ako sa buong journey ko dito sa 4 years. Wala man ako circle. So, kumbaga ngayon lang ulit ako naka-encounter ng mga ganito, may mga kasama. So, kung ano man yung nafe-feel mong emotional ngayon, di ba? I know hindi yan emotionally na pain, hindi yan emotionally na may pinagsisisihan ka. But siguro nanaig yung gratitude, yung gratefulness mo sa mga taong naging tulay para makapunta ka rito. And yun nga, sabi nga natin na mahirap po talaga makahanap ng totoong tao, totoong kaibigan na handang tumanggap, handang magbukas ng kanilang buong palad kahit pa wala namang kapalit. Pero natagpuan ni Hershey's yun. At kung hindi dahil sa kanila,
baka siguro wala ka dito sa accommodation natin. True. So, maraming salamat po. And sana sa mga nakakapanood po nito, huwag tayong mapagod tumulong, huwag tayong mapagod maging anghel sa mga kababayan natin na ang gusto lang naman ma-attain sa buhay is makalabas ng comfort zone, ma-achieve yung dreams nila, and hindi nyo alam at the end of the day, yung taong tinulungan ninyo is ang laking factor na ginawa ninyo sa buhay niya. So, yun lang, sabi ko nga kanina, kung ano man yung gusto mong gawin, I told you it's too early to tell, but I just hope na someday, kung ano man yung gusto mo talagang takit. I know this will be just a stepping stone for you, but you are a breadwinner and deserve mong gawin yung mga bagay na gusto mo naman gawin. And I will definitely sure then na your family will support you kung ano man yung mga bagay na gusto mong pang gawin dahil you gave everything you can to them. And sa mga, again, ito ulit-ulit, ayan sa mga tumulong po kay Hershey's. Nanawagan. Nananawagan ko. Nawawala si Hershey's. Ayan. Ayun. Sige, ikaw na lang magpasalamat sa kanila at huwag na lang magkaling sa... Pwede mo magtanong sa audience? Hindi naman ito live. Live ba to? Naiyak ka sa'yo, Kuya Joel. Pwede mo magtanong ang audience? Pwede, magtanong ka. Parang, Si Kuya Joel yan, guys. what is your biggest regrets leaving Qatar? Of course, like financial stability. Hindi ba? Uminglish na. What is or are your biggest regrets leaving Qatar compared to Malaysia? Wala nga akong regret. No, what I'm saying, like aside from the financial stability, of course, I know that there are regrets living in Qatar, and then to Croatia. Nag-i-English to siya. Para sa akin, wala akong nga regret. Kasi nga, sinunod ko yung gusto ko, yung nararamdaman ko. Yung gusto ko. Kasi gustong-gusto ko talaga na makaalis sa comfort zone ko. Si Kuya Joel yun, And guys. thank you. Hindi, kasi parang may gusto ka pang sabihin na hindi mo pa nilalabas. Oo, yun eh. Parang pinipigilan mo lang. I pray na ayaw naman kitang pilitin sa kuno. Pero yun nga, sabi mo nga na gusto mo magpasalamat sa mga taong tumulong sa'yo. And I thank you for making this platform na maging tulad na para makapagpasalamat. And sabi mo nga, I respect your decision kung sino yung gusto mong gawin, di ba? Gawin mo lang gusto mong gawin. And bata ka pa, 30 ka pa lang, marami ka pa makakawa. Ikaw, Kuya Joel, anong gusto mong sabihin kay... Anong ma-advise mo? Oo. Since bago dating siya dito sa Croatia, Kuya Joel. Ano yung mga pwede mong ipayo sa akin? Oo. Nag-interview din yun. Hindi. Tama yung sagot mo. Just pursue your dreams. That's what you want. And then, I got it exactly that you have no regrets leaving Qatar, going to Croatia. I think that's enough for you to chase your dreams. To chase. Nawala ako, teka lang. Di ba? Nawala siya sa So, abangan nyo sa next video si Kuya Joel. Si Kuya Joel Oo, si Kuya Joel naman at next content kasi natin. Oo. So, yun lang, te. Marami ka pang ma-explore and marami pang doors na mag-open sa'yo dito. Hindi ka... Magkakaroon man tayo ng... Let's say, sabihin natin na magkakaroon man tayo ng hardships, pero for this time, we will make sure na hindi ka na mawawalan. Yeah. So, nandito kami. Nandito yung pamilya mo. Right now, your second family. And mag-enjoy lang tayo. So, again, guys, maraming salamat po sa mga tumulong kay Hershey's. What you miss the most? Nakainom na kasi Kuya Joel. Kaya ganyan. Huwag ka mag-alala Kuya Joel. Meron tayong next content for you. Oo. Si Kuya Joel kasi, guys, ito naman ako sa 1 week ko pa lang dito.
Pangalawang tatay na rin ata to dito eh. Oo, dati ka ni Kuya Joel. Sarap niya Taga-luto magluto. rin. Ay, pag nagigising kaya ako ng umaga, may nagtatabas na mga dahon-dahon dito, may nagtatanim. Ay, Dinero talaga siya dito. masipag. Di ba? Ang sipag. Uy, May plant lover din ako eh. Bibili nga ako ng mga halaman sa taas eh. Yung mga jade plants. Anyways, ayan te. So, good luck. Ha? At kung ano man yung mga dinadam ng puso mo, I hope na more on happiness. Yun lang naman tayo. Doon lang lagi tayo sa happiness ng puso. And kung ano man yung mga pinagdaanan mo sa Qatar, we will just forever grateful sa na-experience mo sa Qatar. Tapos, ngayon, enjoy ka lang buhay. Pagpatuloy lang natin yung journey natin dahil breadwinner tayo, hindi tayo pwede tumigil sa journey. So yun lang guys. Again, thank you so much for watching. I hope na nagkaroon kayo ng somehow motivation sa vlog na to dahil maniwala kayo sa pagkakataong makakahanap kayo ng mga tamang tao para maging tulay, kuha yung journey, gusto nyong journey. Ikaw, te, ano say mo sa last words natin bago tayo mag-end ng vlog? May ibibigay si God na mga tao para sumuporta sa'yo sa oras na down ka na. So, we made this video, guys, hindi para mag-content lang, but to express Hershey's deepest gratitude po sa lahat ng mga taong bumuo ng kanyang journey bago siya makapunta ng Croatia. So again, maraming salamat. Naway pagpalain pa kayo ni Lord, pagpalain ka rin ni Lord, te, and wag po sana kayong mapagod tumulong. Hindi po malilimutan ni Hershey's kung sino man po yung mga tao sa likod ng working permit, sa likod ng application mo habang naghihintay ka. Nakatutok sila sa magiging journey mo. So yun lang guys. Thank you so much for watching and see you soon po. This is Croatia. Ciao! Anong magagawa?